Ngayong araw po may kumalat sa social media na isang post na maliwanag ng malisyoso at mapanira. At ang masakit, nagpapalaganap pa ito ng kamangmangan sa ating mamamayang Pilipino. Etong post na tinutukoy natin ay makikita sa FB account ng isang Daryl Yap. Ang kanyang page ay Meta Verified, may blue check. Ang nakakabahala, meron itong 1.1 million na followers. Wow! Kung hindi tayo nagkakamali, siya din yung Daryl Yap na paboritong direktor ni Senadora Amy Marcos. Napanood ko yung pelikulang ginawa nila yung Made in Malacanang na puno ng maling paglalahad ng kasaysayan. Nagkaroon pa nga ng part 2 yung Made in Malacanang, kaso na pull out agad dahil di umano nagalit si First Lady Lisa Marcos dahil yung pelikula may mga kwentong mapanira pero hindi naman totoo. Ito din po yata yung Daryl Yap na direktor na kasalukuyang nakademanda dahil sa paninira kay Vic Soto sa Pepsi Paloma case. Tingnan na po natin yung tinutukoy kong post na nakashare sa FB account ni Daryl Yap. Ang post kapag ito ay iyong i-share ay parang ikaw na rin ang nag-post. Wow! Ang nakalagay sa post ni Daryl Yap, si Senator Risa Hontiveros daw ay may yaman na 20 million base sa kanyang salin, samantalang ang ginasto sa kampanya para maging senador ay 635 million. Bali 30 times po yun. Dahil sa post na yan, ano ang nasa isip ng mga mamamayan? Tinignan natin yung mga comments sa post at kung kang tinamaan nga si Senator Risa dahil si Senator Risa ang lumalabas na may diferensya. Wow! Una, dinaya daw ni Senator Risa ang SALN kasi paano nga naman siya nakagastos ng higit 635 million kung 25 million lang ang net worth niya. Pangalawa, lampas daw sa spending limit ng batas ang 635 million. Dapat daw kasuhan si Senator Risa. Wow! Unahin natin itong kaisipan na lampas sa spending limit. Ang totoo, yung 635 million na campaign expenses ni Senator Risa ay hindi kumpirmado. Wow! Pero kung sakaling lampas, kailangan ding linawin kung yung gastos ay nangyari noong wala pa sa official campaign period. Ang maliwanag, walang overspending case sa ngayon si Senator Risa sa COMELEC kaya mali ang iniisip ng maraming netizen tungkol yan sa overspending. Dito naman tayo sa ikalawang kaisipan na bunga ng post ni Daryl Yap laban kay Senator Risa. Yung pamimeke di umano ng SALN. Wow! Madami pa ring mamamayan ang hindi naiintindihan na hindi como 20 million lang ang yaman ng isang politiko ay hindi na siya makakagasta ng mas malaking halaga sa 20 million. Dapat maintindihan ng ating mga netizens ay pinapayagan ng batas na ang politiko ay tumanggap ng donasyon para sa kampanya. Ang requirement lang, kailangan i-declare mo itong mga donasyon na ito. Wow! Ibig sabihin, sa ating politika, maski 50,000 lang ang pera mo, ay pwede kang makagastos sa kampanya ng maski 1 million. Basta may magbibigay sa iyo ng 1 million. Sa madaling salita, kung ang SALN mo ay 50,000, walang dapat ipagtaka kung ang ginastos mo sa kampanya ay 1 million. Wow! Ang totoo nga, pinapayagan ng batas na ang sobrang donasyon ay bulsa mo. Yung sobra ay lalabas na income na dapat mong bayaran ng kaukulang income tax. Wow! Si Isko Moreno, minsan kumita ng maraming milyon yan sa sobra-sobrang donasyon. Siya mismo umamin yan, pero nagbayad daw siya ng tax sa income tax. Ang lingid sa alam ng marami, yung donasyon na yan ay isa ding dahilan bakit maski walang panalo sa eleksyon ng ibang politiko, tumatakbo pa rin sila. Wow! Tawag nila doon ay for the funds of it. Noon ngang nakaraang presidential elections, madaming natalo pero nakangisi pa rin pagkatapos. Siguro, madaming natira sa kanilang campaign fund donations. Wow! Pero balik tayo sa mapanirang post ni Daryl Yap. Dapat po tayo ay mag-ingat, maging mapagtanong, mag-aral, bago magpadala sa mga ganitong uri ng post. Malay natin,
Gusto lang ni Daryl Yap masira agad si Risa Hontiveros kasi baka maging katunggali si Risa ng kaibigan niyang si Amy Marcos sa pagka-vice presidente sa 2028.